Naniniwala si Vice President Leni Robredo na matatapos niya ang kanyang termino sa kabila ng inihaing electoral protest ni dating Senator Bongbong Marcos kaugnay ng election 2016. Hindi rin daw siya nangangamba sa harap ng banta ng impeachment complaint laban sa kanya. May report si June Veneracion. Good morning po sa inyo lahat. Sa pagharap niya sa programang Unang Hirit, sinabi ni Vice President Leni Robredo, tiwala siyang matatapos niya ang kanyang termino sa gitna ng electoral protest na inihain laban sa kanya ni dating Senador Bongbong Marcos. Kinakala pa raw ngayon ni Robredo ang mahigit 7 milyong pisong kulang para sa kontraprotestang isinampa niya. Pero maging ang kontraprotestang ito, pinapabasura rin ni Marcos sa korte. Marami kaming legal questions na gustong itanong. Marami kasing gustong tumulong, pero hindi tayo makatanggap ng tulong kasi hindi tayo sigurado kung allowed yon sa ilalim ng batas. Hindi rin daw siya nangangamba sa harap ng banta ng impeachment complaint laban sa kanya. Kung merits ng kaso, wala naman dapat ipangamba. Dapat tumiwala tayo sa proseso. Maraming natatakot, maraming kinakabahan. Pero parati kong sinasabi, dapat tumiwala sa proseso, tumiwala sa institusyon. Kasi doon naman yung sandigan ng ating demokrasya. Hindi rin naman daw totoong ginamit ang pondo ng Pag-ibig at ng pinamunuan niyang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC sa kanyang personal na mga lakad. Bati daw ni Robredo na may malaking problema sa pabahay sa bansa. Ilang beses na rin daw niyang inireport sa cabinet meeting ang sitwasyon sa pabahay. Pero di raw ito lubusang naaksyonan. Napakaraming pabahay ng gobyerno, andyan na yung bahay. Walang non-occupied. Yung kadamay, nung nasa HUDC pa ako, ilang beses yung amin dialogue. Okay. Kasi marami nga silang hinihingi din na tulong galing sa pamahalaan. Sa panayam naman ng Super Radio DZBB, sinabi ni Robredo, mas maraming hadlang ngayon para gampanan ang kanyang tungkulin kaysa nung nasa Kongreso pa siya. Marami yung problema kasi kung babasehan ko lang yung budget ng Office of the Vice President, wala naman talaga siyang pera para sa programs. Bati daw ni Robredo na marami silang hindi pagkakasundo ng Pangulo. Tingin ko din, marami ding mga puwersa na nakapaligid sa Pangulo na gusto kami papag-awayin. Ganon? Bakit sa palagay niyo gusto kayong pag-awayin ng Pangulo? Marahil merong sariling interes. Sa kabila ng lahat, suportado pa rin daw ng bise ang magagandang polisiya ni Duterte, gaya ng tungkol sa peace talks, reforma sa buwis, at pagbibigay ng pansin sa mga infrastructure projects. Umaasa raw si Robredo na matutuloy ang dinner meeting nila ng Pangulo, pero wala pa raw petsa para rito sa ngayon. Pagkakataon din yun na makapag-usap kami ni Pangulo. Ano naman yun? Para yung ating mga gustong sabihin, masabi natin ng personal sa kanya. Git din ni Robredo, wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo. Wala akong balak kumandidato para Pangulo sa 2022. Ganon? Wala? Opo, wala? Never? Never. Natanong ni si Robredo tungkol sa buhay pag-ibig. Bukas pa ba ang puso nyo na umibig muli? Patay tayo. Hindi na. Napakaswerte ko sa 25 years. Hindi na ako maghahangad pa. I've had enough love to last me a lifetime. June Veneracion, GMA News.